Hi! Happy New Year po! At good morning na rin pala kasi December 24 pa ito at na-late na yung pag-upload ko ng vlog na to. 8 o'clock na ng umaga ito pero naisipan namin lumabas kasi napakaganda ng panahon. Ayan, natong batang yan, tuwang-tuwa na naman. Kahit na tirik na yung araw pero hindi mainit sa pakiramdam kaya dito ko na rin in-enjoy yung pag-inom ko ng kape. Kasama din pala namin si Ate Tam at maya-maya lang lalabas na si Papa dahil wala na pala siyang pasok ngayon. May pilit na itinuturo si Bien dito, ayun pala may nakita siyang insect. Sa tuwing may nakikitang mga insekto si Bien, kagaya ng langgam, lamok, spider, butterfly o kung ano-ano pa, gustong-gusto niya talagang makita ng malapitan, minsan gusto pa niyang hawakan. Insect siya ng insect dyan kasi hindi rin namin alam kung anong tawag dun sa insektong yun. Para siyang caterpillar, yung marami yung paa, tapos pag hinawakan mo or natamaan siya, bigla siyang bibilog. Naku, at natakot na yata yung insekto kaya pumasok na sa crack ng dingding. At wala na ngang nagawa ang bata kundi ang hintay na lang lumabas ang insekto. Sinasabi ko nga kay Bien dito na matutulog muna yung insect at mamaya pa ang gising. Binubola ko nga ang bata para tigilan na baka kasi pag nakita niya ulit paglaruan niya. Naku, at ayan, binalikan na naman niya yung insect. May iba na nga akong tinuturo dito para makalimutan na niya yung insekto. Kinakanta pala niya dito yung Hickory Dickory Dock. Gustong-gusto niyang pinapanood yun. Sa tuwing pinapanood niya yun, tuwang-tuwa talaga siya, lalo na paglalabas na yung elephant. Ang ganda at napakamaaliwalas ng araw ngayon, kaya ang sarap lang tumambay dito sa side ng bahay. Naku, itong batang to kaya napatakbo na, nakita niya kasi si Papa. Ayan at pasilip-silip pa sa kape ko, akala mo naman pwede ang batang yan. At ayun, meron siyang ibang nakita. At hindi na nga nagdalawang isip at kumagat na siya sa tinapay ni Papa. Every holiday o kaya day off ni Papa, ganyan lang ang banding namin. Basta sama-sama kami at masaya, okay na yun. Nagpa-games nga pala sila ng Pinoy Henyo sa year-end party / reunion ng Viray Clan, mga kamag-anak po namin sa side ni Tatay. Ang saya lang talaga ng mga ganitong pagkakataon o okasyon. December 27 na nga pala ito at pumasyal ang Bientut kila Lola Paz and Lola Bong. Ayan at kalaro niya si Ate Amber. At ang saya ng bata kasi may patikong pang bola si Ate Amber. Kaya Ate Amber, thank you so much! December 31 ng umaga ito at bago kami sumabak sa pagluluto at paggawa ng dessert ni Papa para sa medianoche, mag-aalmusal muna kami. Ang ulam pala namin ay yung sinigang na salmon na tirang ulam namin kagabi. Nag-start nga pala ako sa paggawa ng buko pandan, ng favorite naming dessert.
At dahil sa sobrang favorite namin yung buko pandan, nung lumamig na ito, agad na kaming kumuha para matikman. Kaya nung kinagabihan, nakalahati na namin. 2 buko nga pala ang binili ni Papa. Isa para sa fruit salad at isa para sa buko pandan. Pinakiusapan ko si Papa dito na 2 buko na yung ilagay namin sa buko pandan. Para nga marami yung magawa kasi mas gusto namin yung buko pandan kaysa sa fruit salad. Kaming 3 nila Ate Yen, Ate Tam at syempre ako. Dahil majority nga, hindi pwedeng hindi pumayag si Papa. Sa paggawa nga pala ng dessert na ito, pinakaayaw ko yung pagkayod o pagkudkod sa kapampangan ng laman ng buko. Kasi naman talagang nakakangalay at para bang konti na lang magkakakali na yung kamay mo at yung kilikili mo. Charot lang. Nasobrahan nga pala sa green na gulaman itong ginawa ko. Kaya medyo tumabang yung lasa. Kaya nag-add ako ng sugar pero pinakuluan ko muna yung sugar sa water bago ko hinalo. Pero okay naman yung kinalabasan ng lasa. Okay, break time muna. At habang nakasalang pa ang niluluto namin, umupo muna ako saglit at parang umanap ng mapapanood. At para mas ma-enjoy ko ang panonood, at kumuha ako ng buko pandan. Second or third time ko nang kain ito pero hindi talaga ako nagsasawa kahit araw-araw ko yatang kainin ito. Wala nga pala si Bien dito dahil pinaakit ko muna kay Ate Yen sa taas para makakagalaw-galaw kami ng maayos ni Papa. Kasi kung nandito si Bien, naku, kanina pa nakabuhat yun at nanonood sa mga niluluto namin. Lalo na kapag ipe-prepare ko na yung sa panggisa, yung bawang at sibuyas, sigurado yun hawak-hawak na niya at nilalaro na niya. Okay lang yun kasi isa na rin yun sa mga bonding moments namin. Baka kasi paglaki niya, hanap-hanapin namin yung gano'n. Kasi ngayong malalaki na yung mga ate niya, minsan napagkukwentuhan namin ni Papa na nakakamiss din pala yung nung maliliit sila. Kaya ngayon kay Bien, habang maliit pa siya, talagang sinusulit namin yung mga moments at saka yung mga times na talagang kailangan niya kami. At paglaki ni Bien, yung mga bonding moments namin, sana maisama niya sa mga happy moments na ikukwento niya at sana maging proud siya dahil naging masaya yung childhood niya. Naku, at ang dami ko na palang naichika. Ito, fruit salad na nga pala yung ginagawa ko dito. Ito yung nga pala yung dessert na gustong-gusto ni Papa. Kaso, dahil 2 buko na yung nilagay ko sa buko pandan, kaya wala nang buko para dito sa fruit salad niya. Ito nga palang ginamit kong lalagyan. Pinaglagyan ito dati ng cake. Bawang naman ang pinaprepare ko dito para sa favorite naming hipon. Tuwang-tuwa talaga ako dito sa mini garlic grinder ko na ito kasi talaga namang pinong-pino yung bawang. At sigurado ako marami nang gumagamit nito kasi talagang napapadali niya yung pagpe-prepare natin ng mga ipanggigisa natin. Napakamura lang nito mga mi, kaya kung wala ka pa, yung link nasa comment section. At ayan na nga po, nandito na po ang aking assistant. Ayan, at nagbuena-mano na nga si Ate Tam kasi favorite niya yan. Again, Happy New Year po sa ating lahat. Sana po itong taon na ito ay maging maganda, masaya, at ligtas po ang ating 2024. At kung ano man ang meron ako ngayon, ipinagpapasalamat ko po ng napakarami yon kay Lord. Ilang minuto na lang yan bago mag-12 at buti na lang nagising si Bien.
Kasi gustong gusto niya talaga yung fireworks. Okay, hanggang dyan na lang muna. Bye!